Mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin ngayon 2025 itong Samsung Galaxy S22 Ultra. Maganda pa kaya to for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So si Samsung Galaxy S22 Ultra ay powered ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset. So ito ay isang powerful chipset pa rin ngayon 2025 at papakita natin yan dito sa ating game test na gagawin. So ang game test natin is Honor of Kings, COD, ML, Farlight 84 at Genshin Impact. So first na lalaruin natin is ML. Itong ating settings. So, naka-optimize naman na siya. So, available siya sa ultra refresh rate, ultra graphics, at HD mode naka-on. Naka-full download na rin ang resources dito. Pagdating sa Samsung Galaxy S22 Ultra, super smooth ng ML dito mga J-Vlog. Sa mataas sa settings, available siya. May enjoy nyo lalo na ang ganda po ng graphics ng ML dito sa S22 Ultra dahil of course sa kanyang dynamic AMOLED display. So playable na playable po ang ML dito sa smartphone na to. So next is Honor of Kings. Ito yung settings natin. Graphics natin, set natin sa pinakamataas na available. So, confirm. Resolution Ultra. Ayan siya. So pagdating sa Honor of Kings, super smooth din ng performance dyan ng Samsung Galaxy S22 Ultra. Nasa mataas sa settings tayo pero wala tayong experience na any frame drops or lag dito sa device na to. May enjoy nyo maglaro ng Hawk dito mga ka-J-Vlog na kumbaga yung AMOLED nito sobrang ma-appreciate nyo sa smartphone na to. Super ganda ng graphics. Nakakatulong talaga ang AMOLED sa enhancement ng graphics na nilalaro nyo. Next is Farlight 84. Ito yung ating settings. So, meron tayo dito extreme graphics. We need to download something. Yung English. Wow. So, extreme graphics, display, frame rate high. Ito yung settings natin. Let's go.
So pagdating sa Firelight 84, mataas ang settings natin. Sobrang solid ng performance ng Samsung Galaxy S22 Ultra. Para na tayong PC-like experience na to. Sobrang smooth. And yun nga, hindi pa siya nag-overheat dahil again, naglalaro tayo sa medyo magandang room temperature. Naka-aircon tayo kaya hindi siya ganun nag-overheat. Kasi again, pag naglalaro kayo sa mainit na room temperature, there's a possibility na mabilis talaga mag-overheat any devices yan. Pero dito sa Samsung Galaxy S22 Ultra, mabigat ang larong to pero nakakalaro pa rin tayo ng mabuti. Ayan, no, kahit may kalaban, smooth pa rin ang performance ng S22 Ultra dito sa Firelight 84. O, di ba? And dito na tayo sa Battle Royale and multiplayer. Set natin siya. Ayan. Okay. So, Ultra. Pero ang graphics is low lang. So, gagawin natin para naman balance. Graphics very high and frame rate max. Both Battle Royale and multiplayer po ang settings na yan. Pagdating sa COD Battle Royale, ayan, ang ganda ng graphics natin. Movement is fine, sobrang smooth. No frame drops naman tayo dito sa Battle Royale. Pagdating sa multiplayer, maganda naman ang performance dyan ni Samsung Galaxy S22 Ultra. Super smooth. Expect na natin yan dahil sa Battle Royale pa lang, smooth na rin tong smartphone na to. Makakalaro kayo maayos dito ng COD dito sa Samsung Galaxy S22 Ultra. So next is Genshin Impact. Syempre, set natin siya sa pinakamataas na settings available. So graphics highest, FPS is 60 lang, wala tayong 120. Motion blur low lang. Ayan. May mga slight frame drops pero kaya oh. O, di ba? Saan yun na yan? Qualcomm Snapdragon ano to Gen 1. O, di ba? Maganda performance sa Genshin. So, hindi pa naman siya nag-overheat. Maganda kasi yung room temperature natin. Ayan, battle tayo. Okay na okay naman. Movement is fine. Nafe-feel nyo naman yung pagka 60 FPS niya. So, solid pa rin to pang Genshin. Kayang-kaya nyo. So, kung naghanap kayo ng isang device na sobrang ganda pang Genshin, lalo na tingnan nyo, yung AMOLED display niya talaga sobrang nakakatulong sa gaming. Very detailed yung graphics, napaka-vibrant, magandang color accuracy. And ayun, sobrang playable po ang Genshin Impact. So yun mga ka-J-Vlog ang ating game test dito sa Samsung Galaxy S22 Ultra. So kung makikita nyo naman, is napakaganda pa rin itong device na to for gaming. Again, 25,000 ang range nito for the 128GB, 256 is 26 to 27 to 28. 512 is 30,000 pesos. So sa ganyang price is sobrang sulit pa rin ito kasi kung i-imagine ninyo ang SRP nito nung 2022 is super duper expensive siya, 80 to 90,000 pesos ang price nito. Pero ngayon is super affordable na lang itong S22 Ultra at kayang-kaya niya pa rin mag-handle ng mga games
napaka-powerful pa rin ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset hanggang ngayon 2025. Kaya kung naghanap kayo ng isang magandang Samsung device, hindi lang gaming performance ang maganda, camera performance as well, maganda pa rin i-consider itong S22 Ultra ngayong 2025. Kasi nung 2023, nung nagsisimula ako sa Green, sobrang mahal nito, nasa 40 plus ang range. Ngayon, nasa 20 plus na lang, abot kayang halaga na lang. At kung gagamitin nyo to for gaming, I suggest go for the 256GB of internal storage. Mas magiging sulit siya dahil double storage siya sa 128GB. Mas maganda siya for gaming. Makaka-download kayo ng plenty of games dito sa device na to. So, yon, kung interested kayo dito sa Samsung Galaxy S22 Ultra, doon lang tayo bibisita sa mga legit nating shop sa Green Hills, si Ate Malin ng Malin Gadget Shop, and of course, CMB Gadgets kay Ate Mayen.